So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan po natin ngayon itong bintang ng anak ni Rodante Marcoleta na si Paulo Marcoleta na binabayaran daw ng PCO yung mga vlogger na sumusuporta kay Presidente Bongbong Marcos. So, magkano yung bayad? Alam niyo, nakaka-insulto eh. 7,000 pesos a month. So ito lang sa hindi lang po nakakaalam, ang pumalit po dito sa Sagip Party List na iniwanan ni Rodante Marcoleta is yung anak niya, na si Paulo Marcoleta. So ayun nga po yung nangyari. So meron po kasing budget deliberation sa PCO at natanong po itong napakawalang kwentang tanong. Okay, hindi sa pagiging defensive pero ang point dito nakaka-insulto naman po. 7,000 pesos a month. Okay. So para maliwanag makuha natin yung point sabi dito. Organic 'yan. PCO rejects claims of paying reactors vlogger. So basahin muna natin sabi dito during Tuesday, so kahapon, budget briefing sa GIP Party List Representative Paulo Marcoleta inquired about the hearts and likes on PCO's post. So yung yung heart at like daw po sa PCO post. Marcoleta claimed that someone from PCO told him that the agency is hiring reactors. Diba? Ang trabaho ng reactors, 100 to 200 or so reactors, ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga post ninyo. Magbigay ng positibong comment sa mga post. Yun po ang trabaho aside from maintaining around 76 bloggers. Is that correct? No? So, alam nyo, kung sino man yung source ni Paulo Marcoleta dito, binubullshit ka lang po nun. Ginagago ka lang nun, naniwala ka naman. No, kasi ito mga ka-Streetwise, Kami po, kami, alam nyo naman kami, may mga tropa kami. Magtutropa kami mga vlogger na sumusuporta kay PBBM. Minumura nga po namin yung PCO. Bugok din Ito simula po noon 3 years ago, mula po nung naging presidente yan si PBBM. Nakita nyo ba kami lang sa PCO? Di ba? Minumura nga po namin yan, ayaw nga namin sa kanila. Di ba? Tapos ngayon, 76 vlogger. So, 7,000 pesos? I-continue natin sabi pa dito. Okay. Sabi dito, we don't maintain the reactors or vlogger. We have organic supporter of the president who comment on our post. We don't retain any of those bloggers, our reactors, as you may put it. Sabi nga po ito ni Dave Gomez. They are organic, real people commenting in our post, commending the activities program of the president, and they are no means city by us. Si added. But Marcoleta insisted on his claim. So, talagang pinipilit talaga ni Marcoleta na totoo daw po yun. So, sabi niya dito, taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 pesos a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react. Siguro heart or like para po maganda ang traction ng ating mga post, Marcoleta said. Kung tingin nyo, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangang bayaran? Meron po silang allowance sa load bukod po sa kanilang sweldo. So, nang bibintang na naman po itong si Marcoleta, Manang-mana ka sa tatay mo, sa totoo lang. Like father, like son, Manang-mana itong si Paulo Marcoleta sa kanyang tatay na si Rodante Marcoleta na bukod nga po sa bias, malisyoso pa. Okay. So, reaction na natin to Actually, may video dito So, ito yung video. Okay, play muna natin Sige. Meron daw. Yan. Ito. So, si Dave Gomez yung sa baba. Si Paulo Marcoleta po yung nasa taas. Oo. Wait, lakayan natin na konti. Yan. So, actually, pansin ko mana sa tatay mong naka-wig, Sige. So kayong minimaintain na 200 reactors and 76 or so vloggers.
to that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react, siguro heart or like, para po maganda ang traction ng ating mga posts. So, ito nga yung point mga ka-Streetwise, no? So, actually, ako po, kilala ko po halos lahat ng mga vlogger po na sumusuporta kay Presidente Bongbong Marcos. Halos hindi ko kilala lahat, pero halos lahat kilala ko sila, no? So, ang nakakatawa dito, no? 7,000 pesos. Hindi. Hindi, ulitin ko lang kung sino man yung naging source ni Paulo Marcoleta dito, binubullshit ka lang nito. Alam nyo ba kung magkano yung sweldo ng ibang mga vlogger? No, napakababa po ng 7,000 pesos a month. Kaya sabihin na nga po natin nakatbayaran po ng mas malaki pa sa 7,000 pesos a month, hindi po natanggapin ng vlogger po yun. Kasi po yung suporta pa lang po ng mga taong nanonood, no, at saka sa mga viewers, especially nga po ng sumusuporta din po kay PBBM, doon pa lang okay na po 'di ba? So ang point ko lang dito, masyadong malisyoso na naman po ito si Paulo Marcoleta, na wala po siyang pinagkaiba sa tatay niya. Ganyan na ganyan po yung tatay niya, si Rodante Marcoleta. Malisyoso din. Chismoso pa. 'Di ba? So, ewan ko lang pero ang alam ko talaga, no? Hindi po maganda ang relasyon ng mga vlogger sa PCO. Alam niyo naman po 'yun. 'Di ba? Palagi pong may reklamo po yung kasi matagal na po naka-follow sa akin. Marami na pong umakyat sa channel ko po, no, mga nakausap po natin. Mga dati kong kaibigan ngayon, medyo may conflict kami ngayon. Pati rin po ngayon yung tropahan namin ngayon, no? Nakita nyo naman yung history ng relasyon ng mga vlogger sa PCO na hindi po talaga maganda since before, from the start. No? Kita nyo nga, di ba? Binabati ko nga natin yung PCO. Sinasabi nga natin, no, na ang PCO ang isa sa pinaka-worst na government agency sa PBBM admin. Diba? May mga palpak po, honestly. No, hindi naman po tayo kiss-ass masyado May mga ahensya po ng gobyerno, si Presidente Bongbong Marcos, na kung hindi mediocre, palpak. No? For example, DOH, mediocre. No? Department of Tourism, mediocre din po yan. Ngayon yung PCO, palpak po yung PCO. Palpak po ang PCO sa totoo lang. Kasi in the first place, mga kababayan, sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos, no, sa podcast niya, sa unang podcast niya, na merong disconnection sa information. No, maganda po ang ginagawa ng ating presidente sa Pilipinas. Maganda. Well, hindi siya perfecto, pero maganda ang ginagawa ng presidente. Pero ang tanong dito, bakit hindi ito nakita nung election 2025? Ilan lang po yung nanalo sa alyansa? 5 lang po ata. So, ibig sabihin nun, merong disconnection sa mga tao. So, kanino problema yun? Problema ng PCO yun. Kasi po, hindi po nadideliver ng maayos ng PCO yung mensahe ng presidente. So, kaming mga vlogger, naniniwala po kami, no, na kaming mga vlogger, naniniwala po kami na bukod po sa mainstream media, dapat yung mga vlogger, no, binibigyan po ng trabaho ng PCO. Pero, yun, 3 years na po nakalipas, wala pa rin po trabaho ang mga vlogger po sa PCO. Tapos ngayon sasabihin ng
sasabihin ng anak ni Rodante Marcoleta na merong 76 na vlogger na inaalagaan ng PCO? So, ilan lang ba kami? Ilan lang ba kami? O yung Big V, 7 na yon. O tapos yung tropahan po nung yung tropahan nila sila Ballpoint Man, si Mima. O di ba mga 20. O yung tropahan nila Stephen o mga 5 sila o 6, 7. 76 na vlogger sa kukuha. Abot ba kami 76? Sa tingin nyo? Sa mga pinapanood nyo po dyan, abot ba kami 76? Kaya sana ang point lang natin dito, no? Kasi ito po kasi public hearing po ito. Kung public hearing po ito, sana bago mambintang, sana verified po yung information. Diba kasi doon pa lang logic pa lang eh. Kung binabayaran ng PCO yung mga vlogger, sana merong magandang relasyon yung mga vlogger sa PCO. Nakita nyo naman, di ba? Na talagang hindi po talaga maganda. May mga reklamo po kami sa PCO. Kaya yun lang, ewan ko lang. Pero by the way, gusto ko lang gawin ng reaction video po yun para at least malino po sa atin. No? Na, ganun nga. So kayo ba, no? Naniniwala ba kayo na itong anak po ni Rodante Marcoleta, isa rin palang chismoso rin pala ito, no? Na isa rin pala itong congressman na bato ng bato na hindi naman pala bine-verified yung mga information. So, ako hindi ko sinasabing walang binabayaran yung PCO ng mga vlogger. Ang sinasabi ko lang dito, sa halos lahat po nakakilala ko na mga vlogger, wala pa akong kilalang nabayaran ng PCO. At saka ang cheap, 7,000 pesos a month. Ay, ayaw ko ba? So, yun, no? So, ayaw ko ba? So, yun, nagpa-comment lang po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan, no? So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo. No? Sa PCO. So, thank you. Salamat and bye-bye.